Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Sa presinto ay humingi siya ng tulong sa mga pulis. Pinalabas si Steph na kamag-anak niya ang binata. Pagkabigay niya ng mga impormasyon ay nagpasya na siyang umuwi. Kailangan na niyang mahanap si Mike. Dahil nais niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama sa mga huling sinabi nito sa kanya. Anong meron? Maraming tanong sa kanyang isipan. Kung ano ba ang dahilan ng kanyang ama para pag-aksayahan ng panahon at ng oras na ipahanap si Mike. Gabi. Nakahiga na si Mike at patulog na sana nang istorbohin siya ng mahihinang katok. Wala siyang nagawa kung hindi ang pagbuksan at nagulat siya nang si Rona ang tumambat. Mike, wala si Obet, umalis na naman. Pumunta ng birthday, kaya pwede kahit magdamag ako dyan sa kwarto mo. Ang sabi nito at walang paalam na pumasok at naupo sa papag ng binata. No, Rona, this has to stop. Ang kontra naman ni Mike. Wow ha, nag-i-English ka na ngayon. Sagot naman ng babae. Maging ang binata ay nagulat rin sa sagot. Hindi na talaga niya mabubura ang isang side ng katauhan niya na pilit niyang tinatanggal. Tama na, Rona. Aalis na ako bukas, babalik na ako sa amin. Dahil hindi tama itong nangyayari sa atin. Ayokong masira ang samahan niyo ni Obet. Ang wika ni Mike na hindi umaalis sa kinakatayuan. Mike, mas malalagay tayo sa gulo kapag hindi mo sinaray ang pintuan. At kung talagang aalis ka na pala bukas, ay baka naman pwede kahit last na. Sige na Gusto kong magpalahi sa'yo Ang totoo niyan ay bala ko na talagang iwan si Obet. Hindi ko naman talaga siya mahal Nilasing niya lang ako kaya siyang nakakuha sa akin. Baka kung Mike, huli na to. Hindi na kita lalapitan pa kahit kailan. Dahil aalis na rin naman ako dito Kaya please, pagsusumamo ni Rona sa binata. Napakamot na lang ng ulo si Mike. Isinara at nilak ang pinto. Pagkaharap niya sa babae, ay nagulat siya dahil nakahanda na agad ito. Tinamaan na si Miko Boy. At dahil huli naman na, ay pinagbigyan niya na rin ang babae. Maingay ito. Tanging daing na lamang nito ang maririnig sa silid. Magsawa ka na, Rona, ha? Dahil huling beses mo na itong makikita. Ang wika ni Mike sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa. Nais pa sana niyang patagalin ang pagsulit kay Rona. Ngunit hindi na niya kaya. Naramdaman na rin niya ang pagsabunot sa kanya ni Rona, tanda na nakarating na ito sa rurok. Maging siya ay hingal na hingal ang matapos. O paano? Ito na ang huli. Thank you, and that was great. Ang wika ni Mike nang umupo na ito sa may papag. Ako nga dapat magpasalamat, Mikey. Huwag ka na kayang umalis, dito ka na lang. Pagkukumbinsi ni Rona. Alam mong hindi pwede yun. Sige na nga at baka dumating pa si Obet Malungkot na nilisan ni Rona ang silid ng binata. Alauna ng madaling araw ay umalis na si Mike. Ayaw niya kasing bumalik sa bahay niya ng maliwanag dahil maraming makakakita. Mas gusto niyang magulat na lang ang mga kapitbahay na naroon na siya ulit. Pagdating niya sa barong-barong niya ay agad siyang pumasok. At muling bumalik sa alaala niya ang masasaya at masasakit na nangyari sa buhay niya sa lugar na iyon. Napaluha siya nang maalala si Myla at ang kabayanihan nito. Si Boyet, ang lola niya, ang kabataan niya. Lahat naalala niya hanggang sa tuluyan na siyang napaiyak. Kinabukasan ay parang bumalik ang dating Miko Boy. Nagbihis siya ng sando at basketball short. Tsaka lumabas para bumili ng tinapay kila Aling Nena.
Nang makita siya nito ay nagulat pa ang matanda. Hoy Mike, nagbalik ka na? Teka, ba't ganyan ulit yung ayos mo? Hindi ba't mayaman ka na? Ikaw talagang bata ka. Naku nga pala, may nagpunta rito. Magandang babae na mukhang ubod ng yaman. Puntahan mo si Maring Poncia at siya ang nakausap. Dali! Excited na wika ng matanda. Ganun po ba? Sige po, uuwi muna po ako. Sagot naman ni Mike na hindi pinansin ang sinabi ng matanda. Sino ba naman kasi ang hahanap sa kanya? May pumasok naman sa isip niya pero imposible. Dahil alam niyang galit na galit ito sa kanya. Pagdaan niya sa tapat ng bahay nila Aling Poncia ay tinawag siya nito at nagkunwari siyang hindi niya ito narinig. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa kanyang barong-barong. Matapos mag-almusal, ay sinimulan na niyang linisin ang mga kalat at dumi sa bahay. Nagkalat ang mga bote ng alak at ang mga ginamit nila Boyet sa kanilang bisyo. Naiiling na lang siya sa ginawa ng dating kaibigan sa bahay na kanyang minana. Halos mag-aalas 12 na ng tanghali nang matapos siya at maisipang maligo. Walang pintuan sa loob ng kanyang barong-barong. Kaya kahit saang sulok ka magpunta ay makikita mo ang tao sa loob. Samantala, sa labas ng bahay ni Mike, Miss, nasa loob si Miko Boy, puntahan mo na lang. Hindi na kita masasamahan at may nakasalang pa akong ulam eh. Baka masunog. Ang sabi ni Aling Poncia kay Steph. Sige po, salamat po sa pagtawag niyo sa akin ha. Eto po pala, tanggapin niyo po. Sabay abot ni Steph sa matanda ng 500 piso. Naku, hindi ko na matatanggap yan iha. Hindi naman na iba sa amin si Mike. Sige na, puntahan mo na. Tanggi ng matanda. Nagpasalamat na lang si Steph at pumunta na sa bahay ni Mike. Mike? Tawag niya pero walang sumasagot. Kaya tinulak niya ng dahan-dahan ng pinto at bumukas yun. Sa loob ay kasalukuyang nagsasabon si Mike at pakanta-kanta pa. Kaya hindi niya napansin ang tawag sa kanya at ang pagbukas na rin ng pintuan. Natigilan si Steph. Nang pagpasok niya ay tumambad sa kanya ang ganung itsura ni Mike. Puno ng sabon. Hindi nakaligtas sa mga mata ng dalaga ang tinatago ng binata. Yumuko si Mike at idinilat ang mata para tingnan sana ang sasabunin. Nang mapansin niyang may taong nakamasid sa kanya. Agad umangat ang ulo niya at nagtama ang kanilang mga mata. Nagtaka siya kung bakit naroon si Steph at paano nito nalaman na naroon siya ng mga oras na yun. Pumasok sa isip niya si Mika na baka may masamang nangyari dito kaya naligaw ito sa kanyang bahay. Ikaw pala Steph, sandali lang at tatapusin ko lang to ah. Maupo ka muna dyan, ang sabi ni Mike sa dalaga. Luminga si Steph sa loob ng bahay. Pero wala naman siyang makitang upuan, kaya sa papag na lang siya umupo. Pilit niyang inilalayo ang paningin sa binatang nagbabanlaw ng katawan. Naiilang naman si Mike na may nanunood sa kanya. Kahit pa ilang beses na yun na nakita ni Steph. Nang matapos, ay agad siyang nagbihis. Ano ang sadya mo? May nangyari ba kay Mika? Tanong niya. Ang dalaga naman ay hindi maalis ang tingin kay Mike. Nagbibigay yun sa kanya ng kakaibang init. You need to come with me, Mike. Wala naman nangyari kay Mika. She is fine with Dad and Rico in America. I am here to get you and bring you there as well. Sagot niya sa binata. Nagulat si Mike sa narinig. Bakit siya dadalhin sa Amerika? Ang alam niya ay sinumpa na siya ng mga ito ah. I don't get it, Steph. Bakit mo ako dadalhin sa Amerika? I don't have any documents to travel. I don't even have a passport yet. Sagot ni Mike. Sa wakas, nagamit na naman niya ang napag-aralan. Hindi naman kasi bagay sa Quiapo na mag-English siya habang kargador ng mga gulay.
Then we will process your documents. I can have a lawyer para mapabilis ang process. And you will stay in the house while waiting. Ang saad ni Steph. Don't get me wrong, Mike, ha? This is not my idea. Si Dad ang may gusto nito. So don't make this hard for me. If I were to ask, I don't want to see you again ever. Kaso lang ay utos ni Dad to eh. So I have no choice. Dagdag pa ng dalaga. Have your things back. I will just wait for you outside. Pagkasabi nun ay lumabas na si Steph. Aangal pa sana si Mike. Kaso lang ay naisip niya na baka kailangan siya ni Mika. Kinuha niya ang bag niya at sumunod na sa dalaga. Pagkalabas ay dumiretso na siya kung saan naghihintay si Steph. Sa loob ng kotse sa passenger side, sumenyas ito sa kanya na sumakay sa driver's seat. You drive, Mike, sa bahay tayo. Ang utos ni Steph. Pagsakay niya ay binuhay niya ang makina. Maraming pumapasok sa isip niya, pero likas sa kanya ang madaling magtiwala. Kaya inalis niya ang agam-agam at sumunod na lang sa agos ng mga pangyayari. Nang makarating sila sa bahay, ay nakita ni Mike ang dati niyang kotse. Mukhang bago pa rin ito dahil ilang buwan niya lang naman ito nagamit. Naroon pa rin ang 3 gwardya at lahat ng mga ito ay bumati sa kanya. Use your old room, Mike. I will inform Dad na nahanap na kita. Ang narinig niya mula kay Steph. Umakyat siya sa dati niyang silid. Naroon pa rin ang mga damit na ginagamit niya noon. Hindi naman kasi niya inalis yun nung lumipat siya sa silid ni Mika. Hindi niya alam kung magbibihis ba siya gamit ang mga dating damit. Hindi niya alam kung pwede niya nang gamitin ulit ang mga magagarbong appliances na nasa loob ng kanyang dating silid. Dahil hindi niya pa alam kung ano talaga ang papel niya rito. Bukod sa paghihintay na maayos ang mga papeles niya papuntang Amerika. Basta naupo lang siya sa gilid ng kama. At mukhang kawawang yakap ang bag na nakapatong sa kandungan niya. Maya-maya lang ay pumasok na si Steph. Here's your ATM card. It's untouched. I don't even know kung magkano na yung nabawas mo sa perang yan. And here's the key to your car and your cellphone. Ang sabi ni Steph sa binata. My car? ATM card? I thought binawi niyo na lahat. I don't need these things anymore, Steph. I'm sorry for what I have done. And I think, is it unfair if I still live the life that you once gave me? Tanggi ni Mike. Oh, Mike, this is not my choice. Dad told me to give everything back to you, and what gave me the creeps is when he asked me to promise him not to take this back again ever. I don't know what went in Dad's mind, but I know that he is a very smart man. That's why I am not worried. Sa'yo na ang mga yan forever. Basta promise me that you will come with me to US. Ang sagot ni Steph. Okay, it's that what Tito want. Nihiyang sagot naman ng binata. So, live as you have lived in here. You are again out of that place. And will stay here as one of us. You know what I mean? Clean up. And join me in the pool if you want. At lumabas na ang dalaga. Nagugulahan pa rin si Mike. Pero sino ba naman siya para tumanggi sa ganitong klaseng rangya ng buhay? Hindi niya to hinangad. Lalo na't alam niyang mali dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Pero heto at ipinagpipilitan sa kanya. Kaya wala na siyang magagawa kung hindi ang tanggapin. Nang makapagbihis ng maayos na short at damit, ay bumaba siya at pinuntahan si Steph sa pool area. Naabutan niya itong umiinom ng wine. Join me, Mike. Ayan ito sa kanya. Naupo siya sa upuang nasa harapan nito at nagsali ng alak sa isa pang baso. You know, Mike, nagalit talaga ako sa iyo noon. Dahil kung hindi lang sana nakita ni Mika na may, alam mo na, malamang hindi nangyari ang mga bagay na yun.
But I still believe that you are a good person. You're still the man that I knew. And I have proven that nung tanggihan mo ang mga bagay na pinalik ko sa'yo. Kaya naman I am asking for forgiveness for throwing you away. Amin ni Steph. Ako dapat yung humingi ng sorry, Steph. What I've done was unforgivable. Nadala ako ng tukso eh. Naging marupok. Hindi ko naisip na nandun lang pala si Mika sa kabilang silid. I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit siya lumala. Ang hingi ng kapatawaran ni Mike. It's okay, Mike. Nangyari ng lahat eh. Ayong positive na gagaling si Mika lalo na at nasa Amerika na siya. Mas makakahanap tayo ng mga espesyalista doon. Ang sagot ni Steph. Bakit nga ba ako pinapapunta ni Tito sa Amerika? Tanong ng binata. I honestly don't know, Mike. May tiwala naman ako kay Dad. He always know what's good for everybody. Nagpatuloy sila sa pag-inom. Marami silang napag-usapan, mga nangyari kay Mike sa nakaraang 7 buwan. At kay Steph na rin hanggang sa balikan nila ang magagandang alaala nila sa bahay na yun at humantong ang usapan nila sa may init na pangyayaring pinagsaluhan. Hanggang nauwi nga yun sa silid ng dalaga. Kinabukasan ay ginising si Steph ng tawag sa kanyang cellphone. Inalis niya ang hita at kamay ng lalaki na nakadantay sa kanya. Tsaka bumangon para sagutin ang tawag. What? Now? Okay, we'll be there. Okay, Dad, sorry. Yes, isasama ko siya. Ang narinig ni Mike nang maalimpungatan siya sa boses si Steph. Mike, wake up! Dad and Rico is at the airport. Kailangan natin silang sunduin. Ang wika ni Steph na agad pumasok ng banyo para maligo. Use your own shower room, Mike, para mabilis. My God! Ang sigaw ni Steph kay Mike nang nasa banyo na siya. Mabilis namang kumilos ang binata. Nagmamadaling lumipat sa kanyang silid at naligo. Makalipas ang ilang minuto ay lulan na sila ng kotse ni Mike papuntang paliparan. I thought we are going to America. Di ba that's what Tito said? Huwag ka na nga mag-makeup, maganda ka naman eh. Ang wika ni Mike habang nagmamaneho. Ewan ko ba dun kay Daddy? Bigla na lang nagbago yung isip eh. Hindi na raw siya makapag-antay kaya siya na yung nagpunta rito. Oh, by the way, thank you pero I feel more beautiful with makeups on. Ang sagot ni Steph. Dad, how was your flight? Ang bati ni Steph sa ama nang makarating sa airport. Good morning, sir. Ang bati naman ni Mike. Oh, how are you, William? Nakangiting bati ni Steve kay Mike sabay yakap rito. What did you call him, Dad? Takang tanong ni Steph at maging si Mike at Rico ay nagtaka rin. Let's go. I will tell you everything sa bahay. Ang sabi lang ng matanda at sumakay na sa kotse. Sa biyahe ay sinabi ni Rico kay Mike at Steph ang improvement sa kalagayan ni Mika na ikinatuwa naman ng dalawa. Samantalang tahimik lang si Steve at matamang tinitingnan si Mike sa pagmaneho. Tuwing mapapatingin sa kanya si Mike sa salamin ng sasakyan ay nakikita niyang nakangiti sa kanya ang matanda. Pagkarating sa bahay ay nagpahanda si Steph ng pagkain at wine sa tabi ng pool. Ilang minuto lang ay magkakaharap na sila sa bilog na lamesa at may kanya-kanyang baso ng alak. Dad, what is it about the William name? Hindi na nakapagpigil pa na tanong ni Steph. Si Rico at Mike naman ay nakatingin lang kay Steve. Okay, sasabihin ko na yung totoo na itinago ko sa loob ng 19 na taon. Hindi ko naman kasi akalain na mahanap pa kita. William Johnny Smith. Ang sabi nito na nakatingin kay Mike. Nanlaki ang mga mata ni Steph sa narinig.
Bakit binanggit ng kanyang ama ang apelyido nila sa pangalang tinutukoy nito kay Mike? Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.